Isang karaniwang tao ang nagmulat ng kanyang mga mata, ngunit bakas sa kanya ang matinding sakit habang tumutulo ang kanyang mga luha. Tumingin siya sa paligid at nakita niyang pinagtatawanan at kinukutya siya ng mga tao. Nagpa siya ang isang prinsipe na bigyan siya ng huling regalo bago niya kunin ang kanyang buhay. Hiniling niya sa karaniwang tao na umatake gamit ang kanyang mahika, at desperado nitong sinubukan na salakayin ang prinsipe. Itinaas niya ang kanyang mga braso para magpalabas ng isang malakas na apoy laban sa prinsipe, kaso nagawa lamang niya ang isang mahinang apoy na halos walang pinsalang nagawa sa prinsipe. Lahat sila'y nagtawanan sa kanyang mahinang mahika at hindi makapaniwala ang prinsipe na mayroong karaniwang tao na ganon kawik. Nabigo siya dahil sa iyon lamang ang kayang gawin ng isang karaniwan. Inaalala niya ang mga salita ng isang dakilang sage na nagngangalang William Bordeaux na nagsabing ang pinakamahalagang bagay para sa isang mage ay ang lahi, talento at katalinuhan. Ngunit sinabi niya sa karaniwan na huwag magkamaling isipin na sapat na ang pagsisikap dahil hindi ito makakabawi sa kakulangan ng talento. Naghahanda siya ng kanyang atake habang sinasabi niya sa karaniwan na ang mahika ay hindi kailanman pumanig sa isang taong kasing walang halaga niya. Binitawan niya ang kanyang apoy na mahika sa lalaki na agad nilamon ng mga apoy, sumigaw siya sa sakit habang sinusunog siya ng apoy hanggang sa maging abo, at pagkatapos ay ngumiti siya sa kagandahan ng mahika ng prinsipe. Naunawaan niya ang kapangyarihan sa likod ng mahika na hawak ng isang noble at hindi niya mapigil ang humanga sa kagandahan nito mula sa kanyang mahika na perspektibo. Ninais niyang sana ay mas marami pa siyang natutunan tungkol sa mahika at na-master niya ito habang siya'y buhay pa. Sa kanyang huling hininga, nanalangin siya para sa isa pang pagkakataon na maranasan ang kilig ng ganitong mahika. Isang batang lalaki ang nagmulat ng kanyang mga mata at nakita niya ang ilang nakatutuwan na mga maid na nasa sabik na makita siya. Ang kanyang unang reaksyon na lubos na normal ay ang magpalabas ng isang fireball at sunugin silang lahat, subalit bago niya ito nagawa, napansin niya na maliit pala ang kanyang mga kamay at ang maikling sandaling iyon ng pagkagambala ay nagpawala sa kanyang atake, kaya naman imbes na tamaan ang maid ay nakagawa siya ng butas sa mga pader ng kastilyo. Sa kabutihang palad, dahil may nagaganap na palabas ng paputok, ang pagsabog niya ay hindi nagdulot ng pangamba sa kaharian at nagdiriwang ang mga tao sa kapanganakan ng bagong prinsipe na si Lloyd, habang sa loob ng kastilyo ay nagsisimula ng mag-isip ang mga maid kung dapat ba silang magpalit ng trabaho bago pa sila maging abo dahil sa kakaibang sanggol na ito. Lumipas ang ilang oras at nakita natin na napagpasyahan ng mga maid na ituloy ang kanilang trabaho. Malamang kakatapos lamang nila i-update ang kanilang life insurance policy sa ngayon. Abala sila sa paghahanap kay prinsipe ngunit hindi nila siya makita kahit saan. Ilang sandali matapos silang umalis, lumabas si Prinsipe Lloyd mula sa likod ng isang haligi at gusto niyang lumayo doon para hindi siya matagpuan, ngunit habang siya ay umaalis ay nakabangga siya sa ilang opisyal at hiningi niya na huwag sabihin sa mga maid na narito siya at pumayag naman sila. Isa sa kanila ang nagtanong kung gusto ni Lloyd na sumama sa kanila para sa isang hunting para magpalipas ng oras. Sa kasamaang palad ay abala siya sa mga oras na iyon kaya't hindi niya pinansin ang alok at nagpatuloy na lang sa kanyang sariling mga gawain. Nadismaya ang opisyal na muli siyang tinanggihan ni Lloyd, ngunit tinanong siya ng isa pang lalaki kung bakit pa siya nag-aabala na subukang makipagkaibigan sa bata, dahil masyado pa itong bata para mag-ambisyon sa korona. Bukod dito siya lamang ang ikapitong prinsipe kaya hindi magiging pampulitika na bentahe ang kanyang pagkakaibigan. Sa puntong ito ay may isa lang masasabi ang unang opisyal na ang bata ay nakapagpasabog ng kastilyo sa araw ng kanyang kapanganakan, at sa palagay niya ay hindi na niya kailangan ng iba pang dahilan para manatiling magkaibigan sa kanya. Sa katunayan ay hindi malayo ang posibilidad na si Lloyd ay maaaring ang reinkarnasyon at ama ng mahika, ngunit ito ay haka-haka lamang at pabalik kay Lloyd. Siya nga ay isang reinkarnasyon bagamat isa lamang siyang karaniwang salamangkero sa kanyang nakaraang buhay. Hindi niya alam kung bakit niya naaalala ang kanyang huling buhay, bakit siya muling ipinanganak bilang prinsipe o kaninong magaling na ideya para sa kanya na magsuot ng ganitong kasuotan. Isang bagay ang tiyak niya na dahil may kalayaan siyang gawin ito at mamumuhay siya tulad ng sa kanyang nakaraang buhay at ilaan ito sa pag-aaral ng iba't ibang uri ng kahangahangang mahika. Nabighani siya sa malawak na koleksyon ng aklatan ng kastilyo at naisip niyang ito ay mas maganda kaysa sa aklatan na kanyang na-access sa kanyang nakaraang buhay. Gayunpaman bago pa man siya makapagbukas ng isang libro at magsimulang magbasa ay tinakwil ito palayo ng isang maid at sa wakas,
natagpuan na siya ni Silpha kaya't hindi na niya maiiwasan pa ang natitira niyang mga aralin kung kailan niya gusto. Sa labas ay kinakailangan na ngayong sumailalim ni Lloyd sa pagsasanay sa espada kasama si Silpha, at hindi niya ipinapakita ang anumang awa laban sa 8 taong gulang na bata, ngunit nananatili pa rin siyang matatag at di nakikita ni Lloyd ang dahilan kung bakit niya kailangang dumaan sa lahat ng pagsasanay na ito, dahil napakalayo niya sa linya para magkaroon ng pagkakataon sa royal na trono. Ngunit sinagot siya ni Silpha na higit pa sa buhay kaysa sa pagtatangkang makamit ang kapangyarihan sa pamilya, nararapat lamang na gawin ang bagay na ito dahil siya ay miyembro ng royal family at siya ay dapat edukado sa lahat ng uri ng paksa. Siya ay itinalaga na mamahala sa kanyang edukasyon 3 taon na ang nakalilipas, kaya seryoso niyang gagampanan ang kanyang trabaho at siguraduhing matututo siya at hindi nagugustuhan ni Lloyd kung gaano ka-insistent at masipag si Silpha. Ngunit alam niya na hindi siya hahayaang maskip ang pagsasanay hanggat hindi siya nagpapakita ng pag-unlad. Sinabi niya sa kanya na bumalik sa stance at muling nagtagisan ng espada ang dalawa, subalit sa pagkakataong ito ay nagawa ni Lloyd na tularan ng eksakto ang mga galaw ni Silpha. Labis siyang humanga sa dami ng pag-unlad na kanyang ipinapakita at dahil nakikita niya na gumaling siya. Ngunit iniisip ni Lloyd sa kanyang sarili na aktwal niyang ginagamit ang isang uri ng mahika na tinatawag na control-type magic para eksaktong kopyahin ang kanyang mga galaw, sa ibang salita, siya ay nandadaya sa kanyang pagsusulit sa espada. Gayunpaman kahit na nakukopya niya ang kanyang mga galaw, mayroon pa rin siyang katawan ng isang 8 taong gulang, kaya mas malakas, mas matangkad at mas malayo ang abot ni Silpha kaysa sa kanya at kailangan niyang makahanap ng paraan para mapunan ang mga pagkakaibang ito dahil naglalagay ito sa kanya sa malaking kawalan. Kaya naman naisip ni Lloyd ang isang kahangahangang solusyon at gumawa pa ng pandaraya, nagcast siya ng spell para patubuin ang kanyang kahoy na espada at isa pa para palakasin ang kanyang pisikal na katawan, pati na rin ang spell para magpa-levitate. Ngayon ay kayang-kaya na niyang makipaglaban sa parehong kondisyon kay Silpha. Sa wakas ay nang makakita siya ng pagkakataon ay binago niya ang tactics at hindi na ginaya ang kanyang teknik sa kalagitnaan ng kanyang mga atake, kaya naman nalito si Silpha at plano niyang samantalahin ito para umatake. Ngunit dahil si Silpha ay isang bihasang mandirigma, nagawa pa rin niyang harangin ang atake ni Lloyd at kinonfronte niya si Lloyd tungkol sa pandaraya at natatakot si Lloyd na siya'y nahuli. Inakala ni Silpha na ginawa niya ito para punan ang pagkakaiba sa kanilang kakayahan at sa totoo lang ay humanga siya dito. Ibig sabihin, gumamit si Lloyd ng 2 spells ng sabay-sabay at kahit ang mga court mages ng palasyo ay nahihirapan itong gawin, kaya ito'y talagang isang advanced na kasanayan. Masaya lang si Lloyd na hindi siya pinagalitan sa paggamit ng mahika, ngunit pinili niyang hindi sabihin na aktwal siyang gumamit ng 4 na magkaibang spells ng sabay, hindi lang 2. Nang gabing iyon, oras na para maligo si Lloyd subalit sa kasamaang palad o sa kabutihang palad, depende sa iyong pananaw ay napilitan siyang maligo habang nakaupo sa tabi ni Silpha sa banyo ng mga maid. Nahanap niya ang buong sitwasyon na labis na nakakahiya, ngunit tumanggi si Silpha na hayaan siyang umalis at maligo mag-isa dahil noong huli niyang pinayagan ito, hindi siya naligo at nagbasa lang ng mga libro. Gusto lang ng lalaki na magbasa ng ilang libro, ngunit sa halip ay napapalibutan siya ng sobrang daming kakaibang sitwasyon na hindi niya alam ang gagawin, binalaan siya ng isa sa mga maid na kung hindi siya mag-aasal siya ay dadalhin ng demonyo sa Forbidden Library. Hindi pa naririnig ni Lloyd ang tungkol sa Forbidden Library na ito o ang demonyo rito, kaya ikinwento ng mga babae ang buong istorya at matagal na ang nakalipas, muntik nang tuluyang masira ang kaharian ng Solon kaso gayunpaman, pagkatapos ng mga sakripisyo ng hindi mabilang na mages, nagawa nilang iselyo ang demonyo sa loob ng isang libro. Ang pangalan ng demonyong ito ay Gore at sinasabing siya ay nakaselyo sa loob ng Forbidden Library ng Kastilyo. Hindi naniniwala si Silpha na totoo ang kwento at sigurado siyang hindi matatakot si Lloyd sa isang bagay na kakatuwa tulad nito. Subalit nakikipaglaban si Lloyd sa kanyang sariling mga demonyo pagkatapos mapaligiran ng napakaraming babae sa banyo, kaya hindi niya magawang tumingin sa kanila ng diretso at nagkamali sila ng akala at inisip na baka natatakot siya sa kanilang kwento, kaya nagsimula silang mag-alok na matulog siya sa kanilang mga kama ngayong gabi kung gusto niya. Nakatakas si Lloyd habang nagtatalo sila kung sino ang makakasama niya, at ngayong alam niyang may Forbidden Library ay hindi niya ito basta-basta maipagwawalang bahala at ng gabing iyon,
palihim siyang dumaan sa mga pasilyo ng kastilyo hanggang sa matagpuan niya ang koridor na magdadala sa kanya sa Forbidden Library. Pagkatapos ay ginamit niya ang isang air spell sa kanyang sarili para itago ang kanyang presensya, binago nito ang density ng hangin sa paligid niya at nagdulot ito ng paglihis ng liwanag sa paligid niya, ginagawa siyang halos hindi makita. Nakatulog ang isa sa mga gwardya ngunit sinabihan siya ng isa pa na manatiling nagigising, dahil inatasan silang magbantay ng mahika na maaaring magwasak sa kaharian kung mapunta sa maling mga kamay, pati na rin ang isang nakasilyong demonyo. Samantala dumaan si Lloyd sa kanilang tabi habang pinag-uusapan nila kung gaano sila kagaling sa kanilang tungkulin bilang gwardya at malamang panigurado ay matatanggal sila sa trabaho pagkatapos nito, subalit mayroon pa ring pangalawang layer ng proteksyon na inilagay upang pigilan ang mga tao mula sa pagpasok sa aklatan, at ito ay isang selyo na itinakda ng 10 makapangyarihang mages gamit ang kanilang pinakamalakas na silang magic. Tila walang paraan para may makalusot sa proteksyon na iyon subalit hindi ito naging mahirap para kay Lloyd na daanan, kaya mukhang mawawalan din ng trabaho ang mga mages pagkatapos nito at matapos makapasok si Lloyd sa aklatan, namangha siya na sa kabila ng pagtira niya rito sa buong buhay niya kahit kailan hindi niya nakita ang lugar na ito. Nagsimula siyang maglibot at tingnan ang lahat ng interesanteng mga aklat na magagamit, ngunit naalala niya na kailangan niyang ibalik ang barrier para hindi mawalan ng trabaho ang mga tao dahil sa kanya. Biglang nakita niya ang isang aklat na lumilipad mula sa isang tumpok at lumabas si Demonyong Gore, na-impress siya na isang batang lalaki ang nakapagbukas ng selyo sa pinto ng aklatan, kaya sinubukan niyang kumbensihin ito na tanggalin din ang selyo sa kanya. Gayunpaman kahit hindi ito gawin ni Lloyd, malamang na bumagsak na lang ang selyo sa grimoire sa kanyang sarili dahil sa pagkasira nito sa paglipas ng panahon, sinubukan ni Grimoire na suhulan si Lloyd ng ilang gintong nugget, ngunit hindi naloko si Lloyd sa kanyang mga salita. Ang gintong ito ay ginawa mula sa creation magic at bukod dito, talagang hindi maganda ang pagkagawa ni Grimoire dito at sinabi rin ni Lloyd kay Grimoire na aayusin niya ang selyo pagkatapos niya dito. Maraming aklat ang kaharian na maaari niyang basahin kaya hindi niya hahayaang wasakin ito ng isang bagay tulad ni Grimoire. Sinubukan ni Grimoire na kumbensihin siya sa pamamagitan ng pangakong hindi niya wawasakin ang kaharian, ngunit hindi mabilog ni Lloyd ang kanyang ulo at bilang huling tangka ay binanggit niya na tuturuan niya si Lloyd ng sinaunang mahika kung pakakawalan niya ito, at agad na handa si Lloyd na ibigay ang buong kaharian kung ibig sabihin ay matututo siya ng higit pang mahika. Nagtanong siya kung talagang tuturuan siya ni Grimoire ng sinaunang mahika at napagtanto ni Grimoire na nakuha na niya ang interes ng bata. Nangako si Grimoire na tuturuan nga siya at sinubukan pa niyang palakasin ang loob ni Lloyd sa pamamagitan ng pagpuri sa kanyang talento sa sorcery. Ito ay nagdulot kay Lloyd ng ilang masakit na alaala mula sa kanyang nakaraang buhay kung saan siya ay itinakwil dahil sa kanyang kakulangan sa mahika na talento. Ngunit nagbago na ang lahat ngayon dahil mayroon na siyang katawan ng isang miyembro ng royal family. Lumikha siya ng isang magic key at ginamit ito upang sirain ang libro na naglalaman kay Grimoire. Nang siya ay malaya na ay hindi makapaniwala si Grimoire na ganoon na lang kabilis na sira ni Lloyd ang selyo. Excited pa rin si Lloyd na makatanggap ng kanyang leksyon sa sinaunang mahika mula kay Grimoire kaya't hiniling niya na magsimula na ang leksyon. Tiningnan siya ni Grimoire at agad na nagbato sa kanya ng isang bola ng lila na apoy, tinawag itong unang leksyon at akala niya ay napaslang na niya si Lloyd kaya't handa na siyang lumabas at wasakin ang mundo o anuman. Ngunit lumabas si Lloyd mula sa usok, ganap na hindi nasaktan at di makapaniwala si Grimoire na buhay pa si Lloyd matapos tamaan ng direktang hit mula sa kanyang spell, at pinupuri pa ito ni Lloyd sa pagiging kakaiba. Gusto niyang makakita pa ng higit at hindi matanggap ni Grimoire na nakaligtas si Lloyd kaya't nagpaputok siya ng marami pang spells sa kanya, gayunpaman walang ni isa na nakasakit sa barrier sa paligid ni Lloyd, kaya nagtataka si Grimoire kung paano napalakas ng barrier niya. Habang pinapanood ni Lloyd ang spell na may pagtataka, sinisikap niyang suriin ito at kahit na alam niyang maaari itong makapatay sa kanya, gusto niyang maranasan kung ano ang pakiramdam na tamaan ng atake gamit ang kanyang katawan. Binuksan ni Lloyd ang isang butas sa barrier at sinalo kaunti ang lila na apoy, sa gulat ni Grimoire ay nasunog ng talaga ang kanyang daliri subalit tila nagustuhan niya pa rin ito at sa sandaling iyon, natuklasan natin na may malalim na problema si Lloyd sa kanyang pag-iisip. Hinihiling niya kay Grimoire na ipakita sa kanya ang iba pa at ayaw patalo sa isang bata.
inilabas ni Grimoire ang kanyang pinakamakapangyarihang baraha at pinalaki ang kanyang ikalawang spell para makapag-cast siya ng sabay. Bagamat maaaring napuksan nito ang kahit sino na hindi pangunahing tauhan, tila mas malala pa ang matchup para kay Grimoire kaysa sa inaasahan niya, at nang makita ni Grimoire na walang kahirap-hirap na napawalang bisa ni Lloyd ang kanyang pinakamakapangyarihang spell, nakuha niya ang mensahe na hindi niya kayang labanan ang batang ito at kaya naman, sinubukan niyang lumayo kay Lloyd sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, bago pa man siya makatakas ay nabangga siya sa barrier na inihanda ni Lloyd sa paligid nila ng maaga. Nasa itaas lamang ng aklatan ang kastilyo kaya't ayaw niyang malaman nila na naroon siya, at tinanong ni Grimoire kung inakala ba ni Lloyd na susubukan niyang tumakas, ngunit hindi iyon ang punto. Matagal na ang nakalipas, nagkamali si Lloyd na nagtaas sa life insurance ng lahat kaya gusto niyang maging sobrang maingat, at habang gumagamit siya ng mahika, naglagay din si Lloyd ng mga barriers sa paligid ng lahat ng mga libro upang hindi ang mga ito masunog. Ngunit nang si Grimoire ay malapit nang magtangka na magtapon ng isa pang mahika na spell, pinigilan siya ni Lloyd at sinabing nakita na niya ang sapat sa isa na iyon at ngayon, gusto niyang makita kung anong uri ng depensibong mahika ang magagamit ni Grimoire, kaya ginamit niya ang isa sa kanyang sariling mga spell sa pag-atake. Ligtas na sabihin na hindi magugustuhan ni Grimoire ito, at pagkatapos ng pagsabog ay nakita natin siyang nakahiga sa sahig bilang isang tinalo na Demon Lord. Lumapit si Lloyd at tinanong kung bakit hindi siya gumamit ng barrier para depensahan ang kanyang sarili, ngunit wala talagang magagawa si Grimoire na makakaligtas sa kanya mula sa atake na iyon. Pagkatapos ay ginamit ni Lloyd ang mahika upang ibalik sa normal ang kwarto, at si Grimoire ay ganap na napasuko mula sa kanyang karanasan kay Lloyd. Sinabi niya kay Lloyd na siya ay isang kahangahangang mage, ngunit inisip ni Lloyd na siya ang kahangahanga dahil lumalabas na hindi mapapatay ng mahika ang mga demonyo, kahit na masakit ito ng sobra. Interesado si Lloyd na malaman kung gaano karami na parusa ang kayang tiisin ni Grimoire dahil sa sinasabing immune siya sa magical damage, ngunit ayaw ni Grimoire na pumayag sa ganoong kasunduan kaya't nangako siya ng walang hanggang katapatan kay Lloyd sa kondisyong hindi siya pahihirapan. Pumayag si Lloyd na tanggapin siya bilang isang familiar, ngunit may kasamang kaunting pagpapahirap pa rin, at sinabi niya kay Grimoire na mag-transform upang hindi siya nakakatakot sa itsura. Kaya nag-transform siya sa isang chibi na itsura ng kambing at plano niyang ipahanga siya upang makontrol ang kanyang katawan. Gayunpaman nang subukan ni Grimm na gawin ito ay nakita niya ang walang hanggang kailaliman na mana reserves ni Lloyd. Ito ay nagpakita sa kanya na wala siyang laban ang anumang subukan niya laban sa batang ito, kaya mas mabuti pang maging masunurin na lang siya at hindi magdulot ng problema. Nang lahat ng iyon ay naisaayos na, umalis si Lloyd para mag-enjoy sa pagbabasa sa Forbidden Library hanggat gusto niya. Kaso dito muna matatapos ang unang episode sa bagong anime na ito, antabayanan po ninyo sa susunod na linggo ang bago nitong episode.